Ay, magandang, umaga po sa inyong lahat 'no. At, naku, Christmas na kaya may mga Christmas decorations na. Pero siyempre tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa buong mundo 'no. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara, na di umano ay siya'y tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga, drug lords 'no, nung huling eleksyon. Well, unang-una po um, dapat po bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na, maging leader itong si VP Sara 'no. So talagang gagawin po nila ang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya, parang ako din 'no, binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa pogo at galing sa mga, drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na, ano tawag dun, yung parang movement na sumuporta, oo, sumuporta nga kay VP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong, Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 billion people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara lalo na nung panahon ng eleksyon 'no, kaya talagang buhay politiko po talaga 'yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong, Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng, taong ito ba o taong nakalipas 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong 'yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, siyempre po 'yan ay nakabinbin sa hukuman, hindi po natin po puwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po 'yan, yung sub judice rule 'no, at bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na 'yan na sabihin siya'y guilty na. Pero dumaan po sa proseso naman itong kaso laban kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong 'no, sa mga heinous crimes. At matapos siyang humingi ng, bail, iyan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba ho yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po diyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si, Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na, nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages 'no. So, hanggang dun lang po ang sasabihin natin dun sa kaso. Pero ang nais kong ilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan po 'yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng, grave threats laban diyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon nung, 2022 'no. Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan matapos po silang mahuli 'no, madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang, ano tawag dito, farm 'no, diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga. Bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal.
So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Eh, hindi naman po ako gano'ng tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo, naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag doon sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumalduman na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako. Puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhol sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman na hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano, dinan-grab namin ay sinasabi na pineke ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAB yang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay, naku, nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber, kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima, nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. As in, officially, nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So, ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So ano ngayon ang ginagawa nitong Madriagang ito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyo malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 12 ang naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po ay magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan eh. Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis ng panahon na yon, talagang pinapresenta ang pinakamalalakas ng mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwedeng mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si BP Sara kapalit na ipa-dismiss niyo yung kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga.
Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, um, heinous crime ang nangyari. Dalawa, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ang kinidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po eh nagkaroon po ng bypass, so yung dun sa pagbabayad ng ransom ay nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung mga batang pulis, batang-bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Eh bakit naman ganitong karumal-dumal ang kriminal neto? Eh bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? No? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang ng mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya, wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, na-convict po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yon, merong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to na automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay naabsulto. Pero nakulong na po yan, na-convict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari diyan sa kasong 'yan. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na aide ni VP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay VP Sara. Take note po, no, sa kanyang sinupang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay ang kahit anong pera kay VP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses binigay niya dun sa isang naging aide ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aide at isang beses sa kotse daw na nagpalitan at kinuha yung kotse. No? Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapanipaniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay na-convict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavit Singson ng extortion, bakit naman niyang paniniwalaan? Isa pang bagay po paano siya nakagawa ng isang sinumpaang salaysay sa loob ng kulungan? Alam nyo, pangalawang beses na niya ginawa yan. Kasi doon sa kabahagi ng depensa niya, siya ay gumawa ng sinumpaang salaysay na sinumpaan ng isang piskal habang siya ay nasa loob na ng kulungan. Alam nyo, kung hindi lang ako talaga hindi mahilig mamersonal, no? At ako naman talaga ay nakatutok lamang para sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng krimen, dapat pinuruhan ko rin yung piskal. Kasi yung piskal na yon, hindi naman siya assigned doon sa lugar kung nasaan yung kulungan, siya ay piskal lang, abay pumasok ng kulungan at para bigyan ng panunumpa itong si Madriaga para nga doon sa kanyang affidavit na ginamit doon sa piskalya, no, nung dinidinig on preliminary investigation, no. So sa akin, irregular po talaga yung ginawa ng piskal. Kaya lang, bakit naman ako magsasampa sa mga kaso ng mga ganyan, no? Sigurado po ako dyan, merong dahilan kung bakit pumasok sa kulungan yung piskal na yon para bigyan ng panunumpa si Madriaga, pero pinasa Diyos ko na po yan. Dahil anyway, hindi na makapanipaniwala yung mga sinabi niya doon sa affidavit na yon, no?
Pero ngayon, sino na naman ang pumasok sa kulungan para siya ay panumpaan, no? Para dito sa kanyang sworn statement, no? Napakalakas naman talaga nitong Madriaga na talagang nagpapatawag talaga siya ng mga piskal pa, ha? Yung una kasing na piniresentan niyang sinumpang salaysay, piskal pa ang pinapasok niya sa kulungan. At yan ang nag-administer ng oath sa kanya. So ngayon, I would be interested, baka yung kaparehong piskal pa rin ang nagbigay sa kanya ng sinumpaang salaysay dyan sa loob ng kulungan, no? Pero sa akin po, tanungin nyo na yan. Paano nakakapasok ang mga taong ganyan para magbigay ng panunumpa? Napaka-espesyal naman itong taong ito, no? Para bigyan ng ganyang pribilehiyo na siya pa ang pinupuntaan ng mga subscribing officer sa loob ng kulungan. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni VP Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapanipaniwalang tao. At siyempre, kilala naman natin ang pagkatao ni VP Sara. Siguro lahat na ay ibato nyo sa kanya, pero ang hindi nyo maibabato sa kanya talaga yung sense of propriety pagdating sa mga perang bagay na pera-pera. Talaga naman pong wala kayong kahit anong bahid na korupsyon na po pwedeng maibato kay BP Sara, at yung kanyang pagkatao, hindi po yan basta-basta tatanggap ng pera maski eleksyon. Dahil yung eleksyon po, ako naman po tumakbo sa unit team. In fact, kami dalawa ang magkasama, no? Dahil ako lang talaga ang kakampi niyang tumakbo kasama niya, no? Sabi ko nga kay Tatay Digong na talagang tutol doon sa pagtakbo namin ni BP Sara sa unit team. Ang sabi ko, kinakailangan meron namang kasama si BP Sara dahil ang feeling ko talaga, kung hindi mo sasamahan si Inday Sara, ay talagang pagsasamantalahan ng mga Marcos si BP Sara dahil di minsan naman, talaga ako'y hindi tuluyan ng tiwala dyan sa mga Marcoses. So, kaya rin ako tumakbo dyan sa pagnanais ko na maprotektahan din si BP Sara at yun naman ang ginagawa ko sa pang-araw-araw na kami ay nangampanya. So, maging ano po tayo, critical sa pagtatanggap ng mga impormasyon, desperado po talaga silang sirain si BP Sara, pero sa tingin ko, dahil nga sa pagkatao ni BP Sara, hindi po yan tatablan. Baliwala po itong ginawang sinumpaang salaysay ni Madriaga. Ang akin lang, wag sana magpagamit yung mga piskal, ha? Huwag kayong magpapagamit. Ang inyong sinumpaang katungkulan ay parusahan o bigyan ng katarungan ang mga biktima ng lalo-lalo ng mga karumalduban na krimen. Tatapatin ko na po kayo. Merong piskal na napakalapit sa akin dahil kasama ko sa prosecution ng Maguindanao Massacre. Siya po ay in charge din ng kidnapping cases, pero ngayon po ay siya ay Deputy Chief State Prosecutor dahil siya ay katribo, kumbaga, nung Chief State Prosecutor na Padulyo, na kasama ko din sa Ampatuan Massacre. Nalulungkot po ako dahil yung si Chief Padulyon at saka yung kanyang assistant na kasama ko sa Maguindanao Massacre na dapat din mapasama dito sa paglilitis ng kasong kidnapping dahil siya po talaga ay kumbaga naka-detalye rin dito sa Anti-Kidnapping Task Force, no? Nalulungkot po ako dahil sila rin mismo nagsampa ng kaso sa akin miski walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Ang iniisip ko na lang, trabaho lang. Kasi siyempre sila ay mga career naman, hindi naman po pwedeng tangkihan ang mga bossing na mga politiko, no? Pero hindi ko po alam kung mapapatawad ko sa kanilang ginawa na sinampahan nila ako ng non-bailable case na malinaw naman po. Ang ebidensya lang nila, yung testimonya ng PAGCOR na sinamahan ko si Cassandra Ong at saka yung pangalawa, yung ilang tawag na ginawa ko kung okay na ba mga papeles, no? Wala namang masama dahil sinabi naman talaga ng PAGCOR, hindi naman ako ng braso. Follow up lang talaga, tanong lang, ano naman ang krimen doon, no? Kinasuhan ako. Ito mga same piskalya po, same piskal, ang siya rin magdedesisyon kung ipapadismiss ang kaso. Wag naman po, sobra na kayo magpagamit. Nung kayo po ay nagpagamit para ako kasuhan na walang ebidensya, okay na po yun. Dahil lalabanan ko naman po yan. May remedyo naman po yan. Siguro, iniisip ko, hindi sila nakatanggi dahil alam naman nila, alam ko ang remedyo laban sa impormasyon na wala namang kaebidensya, pumunta ka ng hukuman. Pero para naman po, ipagkait ang katarungan sa mga naging biktima ng kidnapping. Mantakin ninyo, mahigit 10 araw, ha? Yung mga magulang, iyak na iyak. Dahil palaging sinasabi ng mga kidnappers, papatayin namin pag hindi kayo nagbigay ng ransom. Ilagay nyo ang sarili ninyo doon sa mga magulang na mga kinidnap na mga kabataan. 10 araw na walang tulog dahil hindi mo alam kung makikita mo pa ba ang iyong mga anak na buhay o hindi.
ilagay niyo inyong mga sarili sa ganyan. Papayag ba kayo na para lang sa politika ay magiging mailap ang katarungan? Sana naman po huwag. At ako naman po ay, kung hindi ako nagsalita dati para sa akin sarili, para doon sa mga piskal na huwag magpagamit sa mga politiko para gamitin ang ating batas bilang sandata laban sa kalaban ng Marcos administration, ngayon magsasalita na po ako. Kayo man po ang mahigit 10 araw na hindi alam kung buhay o patay ng inyong anak, bakit yun naman papayagan na hindi makamit ang katarungan ng mga ito? At syempre, yung mga biktima mismo ng kidnapping, syempre sila rin. Sila ay sapilitang pinilit na sumama sa kanila, mahigit 10 araw, sinusuotan ng blindfold, tinatakot na kapag hindi magbabayad ng mga maguling, papatayin sila. Siyempre, umiiyak at nagsasabi na, nanay, tatay, bayaran nyo na kami mabuhay. Tignan nyo naman po yung pinagdaanan ng mga kinidnap at nilang mga kaanak. At tignan nyo rin po kung ano pang mangyayari kung itong mga taong ito na not once, not twice ay pinaratangan ng mga kidnappers ay makakalaya muli. Yan po na lang po ang mensahe ko sa ating mga piskal. Hindi na po bale yung ginawa ninyo, nagbulag-bulagan kayo at nagsampa kayo ng kaso na walang ebidensya laban sa akin. Kaya ko naman pong harapin yan dahil alam ko ang mga remedyo. Pero wag naman po sa mga ordinaryong mga mamamayan na naging biktima ng karumaduman na krimen. Kaya nga po kayo binibigyang respeto bilang mga piskal dahil ang aming inaasahan, kayo magbibigay katarungan at hindi maging instrumento para mabigo na makamit ang katarungan. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat po. Ito po inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye-bye.